Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship service dito sa Napico Christian Alliance Fellowship. Today we are reminded that although we live this world, our battle is not according to the flesh. God has given us spiritually weapons that are mighty through Him. Ang tanong po natin ngayon araw, ano ang stronghold na kailangan gibain ng Diyos sa buhay ko? Maybe it's fear, doubt, anger, bitterness, pride, temptation, or wrongdoings. Today, let us surrender everything to God and declare that Jesus is greater than every stronghold. Church, let us prepare our hearts and worship the Lord. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating opening prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong muli kaming makapagtipon bilang iyong mga anak upang sambahin at purihin ka. Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ihanda mo ang aming mga puso, isip at buong pagkatao upang tunay naming maranasan ang iyong presensya at marinig ang iyong salita. Lord, kung may mga stronghold sa aming buhay, mga takot, doubt, bitterness, pride, temptation, at maling kaisipan, tulungan mo kaming isuko ang lahat ng ito sa iyo. Gamitin mo ang iyong salita upang gibain ang bawat kuta ng humahadlang sa aming relasyon sa iyo. Puspusin mo ang iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng pusong handa, sumamba, isip na handang makinig, at buhay na handang sumunod. Lord, you are greater than every stronghold, stronger than every battles and word of all our praise. In the name of Jesus, amen and amen. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hindi ko po marinig. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Mga kapatid, ngayong araw tandaan natin na ang Diyos ang ating lakas at ang ating tagumpay. Kahit may mga battles tayo sa buhay, kahit may mga stronghold na kailangan gibain, we cannot come before God with confidence because He is greater than every battle we face. Kaya ngayong araw na ito, alisin muna natin ang mga distractions. Let us set aside our worries, our problems, and our burden, and focus our heart on Jesus. Church, are you ready to worship the Lord? Amen! Amen! Hallelujah! Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat Siya ay dakila. Siya ang Panginoon. Marapat na Siya ay purihin. Siya ay kinakatakutan at Siya ang dapat magwagi sa buhay ng bawat isa. Sabi nga kanina, anuman ang problema, anuman ang battle na kinahaharap mo ngayon, tayo ay dapat manatili sa ating Panginoon at dapat lagi nating tatandaan na Siya'y mananatiling dakila sa buhay natin. Ano man ang problema, ano man ang panahon, bumagyo man, tayo man ay gabiin ng kaaway, hindi tayo magpapagabi dahil tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya tayo ay umawin, palakpakan natin ng buong-buo ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! O Panginoon, Ikaw ay aming pupurihin. Ikaw ay aming sasambahin. Hallelujah! Palakpak mo ang iyong kamay sa ating Panginoon.
Panginoon, upang hindi kami kailanman magapi, upang kailanman ay hindi kami matalo ng kaaway. At kung kami man, Panginoon, ay nadadapa, sa tulong mo kami patuloy na magpupuri, magtitiwala. Tatayo kami, Panginoon, na may paninindigan na Ikaw ang Diyos, Ikaw ang kasama namin sa aming buhay. Hallelujah. Piliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kapaanan, maghihintay sa iyo
ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, daigdaig kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin
natin ang ating Panginoon. Tunay siyang karapat-dapat na papurihan, dakilain, itaas at isigaw ang kanyang ngalan. Dakila ka, Panginoon, sa buhay ng sinuman at walang makapagpabago, walang makapapantay. Ikaw lang at ikaw, aming Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Na-bless po ba tayo, church? Ang hina, na-bless po ba? Amen. At this time, let us listen to the Word of God from 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. As we hear God's Word, let us the Holy Spirit to reveal areas of our lives that need to be surrounded to Christ. We invite Luis Malang to lead us in the scripture reading at pagkatapos po ay susundan ni Pastor Rafi Malang para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Maaari po tayo muling tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Biblia. Kung may Bible po tayo, buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians 10, verse 3 to 5. Again, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Sa Tagalog, ang sabi rito, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibilang namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. In English, it says here, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Good morning everyone. Isang maaliwalas na panahon. No? Pero pasumpong-sumpong pa rin ang ulan. No? Dito po sa buwan ng August, ang ating pong tema sa buwang ito ay pinamagatang spiritual warfare and prayer. No? So we're talking about spiritual warfare and prayer sa buong buwan ng August. Kaya po nung last Sunday o nung yan. Nung pong last Sunday o nung first Sunday, we talk about being strong in the Lord, no? Standing firm when the battle is spiritual. At ang ating pong text during that time ay Ephesians chapter 6, 10 to 18. So, doon po ay napag-aralan natin na ang buhay Kristiyano ay isang spiritual battle. Pakikipaglaban. No? So tayo po ay nakikipaglaban sa bawat araw. Paggising pa lang natin, may labanan ang nangyayari sa ating buhay. At ang labanan na yan nangyayari sa ating isipan. Pero hindi po tayo iniwan ng Diyos na defenseless. Ang Diyos po ay kasama natin at siya po nakikipaglaban para sa atin. As Christians, we are called to be strong in the Lord. Recognize that our true battle is spiritual, hindi po physical. No? And we are also told to put on the whole armor of God and pray continually. Yun po yung summary ng ating mensahe nung first Sunday. Standing firm when the battle is spiritual. Last Sunday naman po, second Sunday, we talk about victory through prayer. Doon po sa Daniel chapter 10, Daniel chapter 10 teaches us that prayer is powerful. Makapangyarihan po ang pananalangin. Even when answer is not immediately visible. Pag nagpipray tayo, hindi naman kaagad nakikita natin yung sagot, di ba? No? So si Daniel, kahit na hindi pa niya nakikita yung sagot, siya po ay nagpatuloy sa pananalangin, nag-pray siya, nag-fasting siya, and he humbled himself before God. And although there was spiritual conflict, at yun po yung naging cause ng delay, for 21 days po, na-delay po yung answer sa prayer ni Daniel kasi merong spiritual conflict. Yung mensahero na maghahatid ng mensahe o ng sagot kay Daniel ay nakipaglaban pa for 21 days. Kaya na-delay po yung answer sa kanyang prayer. But even then, no,
kahit na mayroong conflict o spiritual conflict na nag-cause ng delay, ang sabi po doon, God heard his prayer from the very beginning. Sa simula pa lang, nandun na yung kasagutan. No? Ngayon naman po, we'll be talking about breaking strongholds. Mula po sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. And then on the next Sunday, we'll be talking about overcoming the enemy's lies. Mga kasinungalingan ng kaaway na itinatanim sa ating mga isipan. And then on the last Sunday, it will be Mission Sunday. So to be announced pa po yung ating topic for that Mission Sunday sa last Sunday. So, tutingnan po natin ngayon sa umagang ito ang paksang breaking strongholds. Mula po sa text na binasa kanina sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. In 2 Corinthians chapter 10 to 13, dito po makikita natin si Paul na dinidefend niya yung kanyang apostolic ministry against people in Corinth. May mga tao po sa Corinto na kino-question yung kanyang authority at ini-evaluate siya according to worldly standards. Tine-evaluate yung kanyang ministry, ini-evaluate yung kanyang leadership according sa pananaw ng mundo. So may mga opponents po siya, may mga kalaban po siya na ine-emphasize yung kanyang appearance, yung kanyang itsura. Ine-emphasize po yung kanyang pananalita, yung kanyang human credentials, at yung kanyang worldly power. Pero si Paul po nag-respond na ang Christian ministry should not be measured by those standards. Ayon po sa second century na panulat mula po sa Christian Apocrypha, dinescribe po doon, meron pong pagkakadescribe doon kung ano itsura ni Paul. No? Ayon po sa description, kaya po itong mga kalaban niya sa Corinto, gano'n na lang yung pagpintas sa kanya. No? Kasi po ayon doon sa description, kayo po, sa inyong isipan, sa inyong imagination, ano kaya itsura ni Paul? Kasi pagbabasahin natin yung mga sulat niya, no? Mula po sa Romans hanggang doon sa yung tinatawag na Pauline Epistles, ang dami po niyang isinulat na aklat, no? Ang tanong, binabasa ba natin, no? So, ayon po sa pagkakadescribe sa kanya, si Paul daw po ay pandak. Hindi pinalaki ng magulang. Si Paul ay pandak, tapos ay sakang, naku, pandak na, sakang pa, no? Tapos, yung ilong niya ay medyo mahaba. Alam naman natin yung, tingnan niyo yung itsura ng mga Hudyo, no? Halos yung ilong nila ay matangos pero mahaba, no? So, tapos ay, ayon doon sa kanyang mga kalaban niya, ay hindi siya magaling magsalita, no? Hindi siya eloquent na speaker. No? So, kaya, yung mga kalaban niya ay minemeasure siya, ini-evaluate siya according to those standards. Therefore, dito po sa verses 3 to 5, sa ating text kanina, ang konteksto po nito is not primarily teaching about personal problems or demons behind every difficulty. Ito po in-explain ni Paul yung gospel ng Diyos at yung kanyang apostolic ministry na nagko-confront doon sa human pride, false reasoning, and opposition to the truth of Christ. At dito po particularly, pag-uusapan po natin yung tinatawag na stronghold. Ano ba yung stronghold? What is stronghold? In 2 Corinthians chapter 10, 4 to 5, ginamit po ni Paul yung strongholds as a metaphor. A stronghold was heavily fortified military fortress that was difficult to conquer. Kapag sinabing stronghold, ito po isang military camp, isang concentration camp, matataas ang mga pader niyan, makakapal ang mga pader, at hindi basta-basta mapapasok ng kaaway. Yan ang tinatawag na stronghold. Kuta, sa Tagalog ay isang kuta o kampo na hindi basta-basta mapapasok ng kaaway. Yun po yung military camp. No? Now, spiritually, in a spiritual sense, kapag tinabing stronghold, ang tinatawag na stronghold is anything that becomes deeply entrenched in a person's mind, heart, or life and opposes the truth and rule of God. So, kapag sinabing stronghold sa spiritual sense, ito po yung mga bagay
na nakaukil-kil sa ating mga isipan, nasa ating puso, mga bagay na nag-o-oppose o sumasalungat sa katotohanan at paghahari ng Diyos. Yan po yung mga bagay na maaaring yan ay attitude, maaaring emotion, maaaring action, na mga bagay na sumasalungat sa katotohanan at paghahari ng Diyos. A stronghold is a pattern of thinking, belief, attitude, or behavior that keeps a person in bondage and resists God's truth. No? Mga bagay na iniisip natin, pinaniniwalaan natin, or nakaugalian natin, behavior, na nagiging dahilan para tayo po ay manatiling bihag. Bihag ng kasalanan, bihag ng mga stronghold. No? At ito po ay nagre-resist o sumasalungat o kumakalaban sa salita o sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ang stronghold ay isang malalim na maling paniniwala, maling pag-iisip, o maling pag-uugali na kumakapit sa puso at sa isip ng tao at ito'y humahad lang sa kanya na sumunod sa Diyos. Kaya stronghold. Mahirap makalaya, mahirap makaalpas sa stronghold sa sarili nating kalakasan. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, maaari natin itong mapagtagumpayan. Ito'y isang parang matibay na kuta na itinayo ng kasinungalingan ng kaaway. Ngunit, maaari natin itong gibain. Maaari itong wasakin sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Halimbawa ng mga strongholds. Ito ilang mga halimbawa lang ng mga strongholds sa buhay ng isang Kristiyano. Maaaring yan ay takot. Mga bagay na kinatatakutan natin. Minsan yung kinatatakutan natin ay hindi naman nangyayari. Maaaring yan ay galit. May tinatanim kang galit, maaaring maging stronghold yan sa buhay mo. Maaaring bitterness, maaaring pride, pagmamataas, o maaaring addiction. Kapag sinabing addiction, malawak po ang scope niyan. Hindi lang yan addiction sa substance, pwedeng addiction sa gadget, addiction sa pagkain, or anything na na-addict tayo. So, yan po yung ilan sa mga examples ng strongholds. O maaari yan ay doubt, pag-aalinlangan, at mga maling paniniwala tungkol sa Diyos. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10, particularly sa verses 4 to 5, ito po ay nagtuturo na ang mga strongholds ay hindi na pagtatagumpayan sa sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng mga spiritual na sandata ng Diyos. Ano ba yan? Yung kanyang salita, pananalangin, pananampalataya, at pagsunod kay Kristo. Yun po yung ating panlaban sa mga strongholds na yan para mawasak ang anumang stronghold sa ating buhay. Lahat po tayo, every believer, kahit na gaano kakatagal ng Kristiyano o batang Kristiyano ka pa lang, lahat po tayo ay humaharap sa pakikipaglaban. Everybody, every Christian faces battles. But the greatest battlefield madalas po ay hindi nangyayari sa labas, kundi sa kalooban natin, particularly sa ating isipan. Diyan po nangyayari madalas ang labanan. Si Satan, gusto niyang maghasik ng kasinungalingan sa ating isipan. Gusto niyang maghasik ng takot sa ating damdamin. Gusto niyang maghasik ng pag-aalinlangan or bitterness, pride, temptation, and unbelief. Now, ito pong mga ito ay nagiging strongholds kapag hindi po natin nabantayan. Kaya kinakailangan maging vigilant tayo, maging mapagmasid, maging mapagbantay. Kasi itong mga bagay na ito ay magaring maging stronghold sa buhay natin kung hindi natin ito mababantayan at pamapabayaan. So, nire-remind tayo ni Paul dito na ang mga Kristiyano ay hindi nakikipaglaban sa pamagitan ng human strength. God has given us spiritual weapons powerful enough to destroy every stronghold and bring every thought into obedience to Christ. So, isa-isahin po natin, paano ba natin pagtatagumpayan at lalabanan itong mga strongholds na ito? Una,
let us recognize the real battle. Merong labanan na nangyayari. Kinakailangan kilalanin natin yan. Kinakailangan i-recognize natin yan. Sabi doon sa verse 3, though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Sabi ni Paul, kahit na nandito pa tayo sa flesh natin, nandito pa tayo sa mundo, ang pakikipaglaban ay hindi according sa pakikipaglaban ng mundo. Sabi ko nga last Sunday, hindi tao ang kaaway natin. Hindi yung katabi mo ang kaaway mo. We do not war according to the flesh. Totoo, tao tayo. Sino bang hindi tao dito? May alien ba dito? So, totoo naman na tao tayo. May emosyon tayo. May weaknesses tayo. May mga struggles tayo. Pero, ang laban natin ay hindi simpleng tao laban sa tao. Ang tunay na laban ay spiritual. Spiritual battle ito. Hindi suntukan, hindi sabunutan, o kahit anumang physical na sakitan. Hindi saksakan, hindi barilan. Kaya marami nagkakapatayan dahil nakikinig at naniniwala sila sa kasinungalingan ng Diablo. Maraming mga Kristiyano ang nag-aaksaya ng lakas sa pakikipaglaban sa tao, samantalang ang tunay na kaaway ay ang kasinungalingan ni Satanas. Ephesians chapter 6 verse 12 sabi doon, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi tao ang kaaway, kundi si Satanas at ang kanyang mga kampon. Siya po ang kaaway. Ginagamit lang po niya ang tao, pero hindi yung tao ang tunay nating kaaway. So, ito po yung mga tandaan natin. Kapag may conflict, ito yung mga ilan sa pwede nating gawin. Kapag meron tayong conflict sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kasamahan sa trabaho, sa ating kaklase, ito yung mga pwede nating gawin. Don't attack people. Huwag yung tao ang atakihin mo. Minsan, nagkakaroon na ng personal attack, character assassination, posting na patama, ayan, madalas nating makikita yan. Magpo-post ng patama, bakit? May sinabi ba akong pangalan? Alam namang siya yung pinatatamaan mo. Pag kinumpront ka, bakit? May sinabi ba akong pangalan? Wala naman Pero alam naman, at kahit sa sarili mo, alam mo, siya ang pinatatamaan mo. So, kunwari, coach pa, nagpo-post ng mga coach, pero in reality, patama naman talaga yon. So, kung mag-asawa, remember, hindi kayo magkalaban. You are a team. Team kayo. Ganon din sa pamilya, kapatid, magulang. Ganon din sa kapitbahay. Sabi ng Panginoon, di ba? Love your neighbor. Siguro, sasabihin mo, kaaway ko yung neighbor ko. May sinabi din ng Panginoon, love your enemies. O, saan ka pa? Ano pa sasabihin mo? Sa halip na atakihin natin ang tao, why not attack the lies? Yung mga kasinungalingan ni Satanas na inilalagay sa ating puso't isipan, ang ating atakihin, hindi yung tao. Kaka-atake mo, mamaya ikaw ay natake sa puso. Yung kasinungalingan na inilalagay ni Satanas sa ating isipan, yun yung dapat nating atakihin at labanan through God's spiritual strength, not on our own strength. Sa kalakasan na nagmumula sa Diyos, labanan natin ang mga kasinungalingan ng Diablo. Pray instead of merely reacting. Sa halip na nagre-react ka lang sa mga ginagawa niya sa'yo, bakit di mo na siya pag-pray? Diba? Pag may ginawa siya, gagantihan mo. Magre-react ka. Minsan kasi ayaw nating malamangan So pray instead of merely reacting and then depend on God's strength. Huwag tayong umasa sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling kalakasan. Hindi natin mapagtatagumpayan sa ating sariling lakas. So let us depend on God's strength. Number 2, use God's powerful weapons.
Sabi doon sa verse 4, the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. Ang Diyos, binigyan niya ang bawat mananampalataya ng powerful spiritual weapons. Meron tayong mabisa at makapangyarihan at malakas na armas na binigay ng Diyos sa atin para labanan ang mga ito. We are not, sabi diyan, the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. So hindi po tao laban sa tao. Hindi po kalakasan ng tao ang panlaban natin, kundi ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. At binigyan niya tayo ng spiritual weapons. Kasama dyan yung prayer. Prayer. Napaka-powerful weapon pero di natin ginagamit. Kung gagamitin lang natin ang prayer, napaka-victorious nating Christian. Pangalawa, yung salita ng Diyos. So, number 1 weapon, prayer. Number 2 weapon, word of God. Number 3, faith. Pananampalataya. So, kapag tayo nagpipray, samahan natin ang salita ng Diyos. Let's have an open Bible habang nagpipray ka. And let's pray the scriptures. And then, have faith. Pananampalataya. And then, yung Holy Spirit na nasa sa atin. Minsan, yung Holy Spirit, isinasantabi lang natin. Ginagawa lang natin guest sa buhay natin. Dapat siya yung permanenting resident doon sa trono ng ating buhay, pero madalas ginagawa lang natin siyang guest. Parang bisita lang siya. Diba? Kapag bisita ka sa isang bahay, di ka basta-basta makapagbukas ng rep at kainin yung gusto mo kasi bisita ka lang. Pero pag tumagal-tagal ka na, hindi ka na bisita. Ano na tawag doon? Bisita na. Pero Holy Spirit dapat maging permanent resident ng ating buhay. Yes, permanent resident siya, pero ang tanong, siya ba ang nasusunod sa ating buhay? So dapat yung Holy Spirit ang boss ng ating buhay. Dapat siya yung masusunod, siya yung magdidirect ng ating buhay. And then, worship. Yung worship, hindi lang tuwing Sunday. Ay, yun na nga eh. Yun na nga problema. Akala ng maraming Kristiyano, kapag sinabing worship, every Sunday lang, tapos absent pa. Oh, paano pa? Paano pa naging worship? No? Ang worship, hindi lang every Sunday. Worship should be Monday through Sunday. Araw-araw. Dapat merong worship na nagaganap sa ating buhay. Yung worship, hindi lang pagkanta. Hindi lang pakikinig na salita ng Diyos. We can worship God ano man ang ginagawa natin kapag ang mga bagay na yan ay ginagawa natin para sa Panginoon. Naglalaba ka, pwede ka mag-worship. Nag-review ka, pwede ka mag-worship. Nasa school ka, pwede ka mag-worship. As long as ang ginagawa mo ay ginagawa mo para sa Panginoon at ang layunin mo ay mabigyan ng kalulatian at ma-please ang Panginoon. That's worship. And then obedience. Obedience, pagsunod. Tandaan natin, yung partial obedience is still disobedience. Kapag sinabing obedience, wholehearted obedience. Buong pusong pagsunod. Hindi half-half, hindi partial. Full obedience. And then, the name of Jesus. Sabi ng Biblia, pag marinig lang ng dyablo ang pangalang Jesus, nanghinginig pa sila. Bakit di natin ginagamit? Palayasin natin ang mga kasinungalingan ng diablo sa ating buhay in Jesus' name. In Jesus' name. Gamitin natin ang pangalang Jesus. Pero huwag natin gamitin sa walang kabuluhan. So napaka-powerful weapon ay mga yan. Kaya lang, hindi natin ginagamit. Tandaan natin, itong mga binabanggit ko nito, these are not symbolic. No? They are effective because their power comes from God. Ang power nagmumula sa Diyos, kaya nagiging effective. Hindi ito black magic, hindi ito power na kung saan lang nanggaling. This power came from God. Kaya effective at powerful itong mga weapons na ito. So, hindi sapat na meron lang tayong positive thinking, hindi sapat na merong disiplina lang, hindi sapat yung willpower. Ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Jesus Himself
defeated Satan using the Word of God. Remember sa Matthew chapter 4, doon sa wilderness, for 40 days, nag-fasting si Jesus at doon ay tinutukso siya ni Satanas. Anong ginamit niyang weapon? Word of God. So, instead of worrying, why not pray? Instead of believing fear, declare God's promises. Instead of entertaining temptation, fight using Scripture. So, yan po. Kapag inaatake tayo ng worry, ba't di tayo mag-pray? Madalas kayo, pinag-worry natin nasa future pa. Tapos pagdating sa future, wino-worry natin yun, hindi naman nangyayari. Madalas kasi advance tayo mag-isip. Hindi pa nga nangyayari, nagwo-worry na tayo. Nasa future pa yun pero bakit di na tayo makatulog? Bakit nagwo-worry na tayo? Tapos pagdating doon sa future, hindi naman pala mangyayari. O di ngayon, napahiya ka pa. Worry ka ng worry, di naman pala mangyayari. So instead of worrying, why not pray? Instead of believing fear, let us declare God's promise. Kaya napaka-importante na alam natin yung salita ng Diyos. Particularly, yung mga promises of God sa Kanyang salita. And then, huwag nating entertain yung mga temptation. Ang temptation daw, parang parang ibon na paikot-ikot sa ulo mo. Pero pag wala kang ginagawa, hindi ka kumikilos, hindi mo namamalayan, yung ibon na paikot-ikot sa ulo mo, hindi mo namamalayan, gumagawa na pala ng pugad sa ulo mo. Hanggang sa nangitlog na sa ulo mo. Pinabayaan mo lang. Yun po yung temptation. Paikot-ikot lang sa buhay mo, paali-aligid sa'yo. Pag yung pinabayaan yan, wala kang ginawa, at nag-yield ka lang nag-yield, hindi mo nilabanan, talagang matatalo ka ng tukso. So, huwag nating entertain. Nagsisimula pa lang, labanan na natin. Ang dyablo, madalas naglalagay ng foothold sa buhay natin. And then yung foothold na yan, pag hindi natin nabantayan, nagiging stronghold. Diba? Parang parang salesman nung araw. Hindi nyo kasi inabutan yung mga Electrolux salesman noon Ang strategy niyan, pag kumatok sa bahay at binuksan mo, ikakalso na niya yung paa niya para di mo na maisara. Hindi mo na siya mapagsasara, nakakalso na yung paa niya. So ngayon, sisimula ka na ng sales talk. Hindi mo na malayan, nakabili ka na ng vacuum cleaner. Ganon nagsisimula ang tukso. Una, foothold pa lang yan. Pag hindi mo yan nilabanan, magiging stronghold na yan. Hanggang sa di mo na mamalayan, alipin ka na. Naka-bandage ka na. So, lastly, take every thought captive to Christ. Sabi doon sa verse 5, taking every thought captive to obey Christ. Now, dito, ina-identify ni Paul yung real target. Ano ba yung tina-target madalas ng kaaway sa buhay natin? Madalas, ang una niyang tina-target, yung ating thoughts. Yung ating kaisipan. Strongholds usually begin as thoughts. Nagsisimula lang yan, kaisipan lang yan. Naisip lang natin. Na-imagine lang natin. Hanggang sa hindi mo namalayan, naging strongholds na. Ano ba yan? Mga wrong thinking, mga maling kaisipan. Eventually, yung maling kaisipan na yan, naging maling paniniwala. And then yung maling paniniwala na yan, isinabuhay mo, yung maling paniniwala, naging maling pamumuhay. O, di ba? Nakita niyo yung progression? Nagsimula sa maling kaisipan, naging maling paniniwala, hanggang sa naging maling pamumuhay. So kaya dito pa lang, sa isipan pa lang, maling kaisipan, dapat agapan na natin. Bantayan natin yan. So wrong thinking eventually becomes wrong believing, and wrong believing becomes wrong living. Ano ba yung mga common strongholds na nagsisimula sa ating kaisipan? Hindi ako mahal ng Diyos. Walang nagmamahal sa akin.
Yan, mga maling kaisipan. Huwag tayong maniwala dyan. Kasi nungalingan ng diablo yan. Nilalagay na sa ating kaisipan. Hindi ako mahal ng Diyos. Hindi na ako magbabago. Wala na akong pag-asa. Ako, yan mga maling kaisipan. Hindi na ako mapapatawad. Kaya mga Kristiyano na nahihiyang bumalik sa church dahil iniisip nila, inilagay ng diablo sa kanilang kaisipan na hindi na siya mapapatawad ng Diyos dahil sa dami ng kasalanan niya, 1 taon na siyang hindi nagsisimba. Hiyang-hiya na ako sa Panginoon, sabi. Nako. Maling kaisipan. Hanggang sa naging stronghold. Maling kaisipan, naging maling paniniwala. Galit na sa akin ng Diyos. 1 taon na akong hindi nagsisimba. Di ba? Maling kaisipan. Inisip niya, galit sa kanya ang Diyos. Naging maling paniniwala. Hanggang sa nauwi sa maling pamumuhay. Ito pa, isang maling kaisipan, masaya ang kasalanan. Enjoy. No? Enjoy now, iyak later. Enjoy now, suffer later. No? Ito po yung ilan sa mga kasinungalingan na inilalagay ng diablo sa ating isipan. And God's truth destroy those lies. Ang katotohanan mula sa salita ng Diyos ang makagigiba sa lahat ng kasinungalingan na yan. Hindi lahat ng pumapasok sa isip natin ay dapat paniwalaan. Merong term noon sa ginagamit sa computer na GIGO. GIGO, hindi yung iniisip nyo, ha? Iba yun. Bad word yun. No? GIGO. Garbage in, garbage out. Kapag basura ang pumapasok sa isip natin, dapat ilabas din. Huwag hayaang matambakan ng basura yung isipan natin. Kapag may pumasok na basura, ilabas din natin. Garbage in, garbage out. So, kung basura pumasok, dapat ilabas din yan. Every thought should pass this question. So, kapag meron tayong naiisip, ito yung dapat na pan-testing natin. Kung ito bang iniisip natin ay totoo o kasinungalingan. So, kapag meron tayong naiisip, tanungin natin, is this from Christ or not? Mula ba ito sa Panginoon o hindi? Kung hindi, i-reject natin kaagad. Itapo natin, ilabas natin. Garbage in, garbage out. And then, palitan natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. So, para yung ating kaisipan ay manatiling captive sa Panginoon, ito yung i-practice natin daily. Hindi every Sunday, daily. Hindi every month, daily. Hindi every quarter, daily. So, ano ba yung mga dapat nating gawin daily? Una, read Scripture. Magbasa ng Bible. Para hindi kung ano-ano yung naiisip mo. Kasi pag puno ng salita ng Diyos ang ating isipan, walang puwang ang maling kaisipan. Kapag pinuno mo ng katotohanan ng iyong isipan, walang magiging puwang ang kasinungalingan ng diablo sa iyong isipan. Read Scripture, meditate on God's promises. So mas maganda habang nagbabasa ka, meron kang highlighter, may makita kang promise doon, pangako ng Diyos, i-highlight mo. Para madaling balikan, madaling reviewin, madaling makita yung mga promises. So, i-highlight mo, particular yung mga promises ng Diyos na nababasa mo, i-highlight mo. Memorize verses. Baka nga talunin pa tayo ng Satan sa dami ng memory verse. Diba? Nung tinutukso na si Jesus, gumagamit siya ng verse sa Bible. So, may mga memory verse siya. So, tayo mga Christian, we have to memorize verses. Anong i-recall natin kapag nasa battle tayo kung wala kang memory verse? Anong bala mo? Diba? May baril ka nga, walang bala. Then guard what enters your mind. Bantayan natin yung mga pumapasok sa isipan natin. And then, surrender every thought to Jesus. Isuko natin sa Panginoon. Ano mo makaisipan? Pumapasok sa ating isipan,
isuko natin sa Panginoon. Tanungin natin lagi, ito bang naisip ko ay mula sa Panginoon o hindi? Kapag hindi, i-reject ka agad natin. Oh. So, mula po sa mga prinsipyo na ating nakita, makita po natin na strongholds are not stronger than God. Whether it is fear, addiction, anger, lust, pride, depression, unforgiveness, doubt, they are never stronger than God. And God's power is greater. Actually, lahat yan ay napagtagumpayan na ng Panginoon doon sa krus. Ang ating responsibility ngayon is to stand in His victory. So, mula po doon sa ating tinalakay, nakita po natin yung 3 punto, 3 prinsipyo na maaari nating magamit para tayo ay magtagumpay laban sa mga strongholds na ito. Una, recognize that the real battle is spiritual. Spiritual ang pakikipaglaban, hindi tao versus tao. Pangalawa, fight with God's spiritual weapons, not human strength. Gamitin natin yung mga spiritual weapons na binigay ng Diyos, hindi yung ating sariling kalakasan, sariling kakayahan. And then take every thought captive and submit it to Christ. Ito po yung mga tanong na iiwanan ko sa inyo throughout the week. Ano ba yung mga stronghold ngayon na nagkokontrol sa ating isipan? Ano ba yung mahakasinungalingan na pinaniniwalaan natin? Ginagamit ko ba yung mga weapons na binigay ng Diyos araw-araw? Ano ba yung mga kaisipan na kailangan kong isurrender kay Kristo ngayon? So yun po yung mga questions na maaari nating pagbulay-bulayan, maaari nating pag-isipan. If there is stronghold in your life today, kung meron po mga stronghold sa buhay natin, mga bagay na umaalipin pa rin sa atin, huwag nating itago. Huwag nating itago sa Diyos. Sa halip, ilapit natin ito sa Diyos through prayer. I-confess natin yung mga kasinungalingan na pinaniwalaan natin at tanggapin natin yung kanyang kapatawaran. And ask the Holy Spirit na i-renew yung ating isipan. Ask God to fill your heart with God's Word and walk in obedience. Mga kapatid, God is able. He is able to tear down every stronghold and lead you into the freedom that is found in Christ. Tandaan po natin itong verse na ito. 2 Corinthians chapter 10, verse 4. At kung maaari, i-memorize natin. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na ang aming laban ay hindi laban sa tao, kundi laban sa mga spiritual na puwersa at sa mga maling pag-iisip na humahadlang sa aming paglakad at pagsunod sa iyo. Panginoon, kinikilala namin na may mga stronghold sa aming buhay. May mga takot, may mga pag-aalinlangan, bitterness, pride, masasamang bisyo, at mga kasinungalingan na aming pinaniniwalaan. Humihingi po kami ng iyong kapatawaran at awa. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling po namin na gibain mo ang bawat stronghold na kumukontrol sa aming isip at puso. Palitan mo ang aming mga maling pag-iisip ng katotohanan ng iyong salita. Tulungan po kaming bihagin ang bawat kaisipan upang ito ay sumunod kay Kristo. Puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang araw-araw kaming mamuhay sa pananampalataya, katotohanan at pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na gamitin ang mga spiritual na sandata na iyong pinagkaloob, ang panalangin, ang iyong salita at ang pananampalataya
upang kami po ay manatiling matatag sa bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Dalangin din po namin ang iyong pagpapala sa bawat pamilya na naririto, sa bawat individual na naririto. Pagpalain mo ang aming tahanan, pagpalain mo ang aming mga gawain, pagpalain mo ang bawat kalusugan at ministeryo, Panginoon. Gamitin mo kami upang maging ilaw at asin sa mundong ito at maging saksi ng iyong pagliligtas at kapangyarihan. Mamaya po sa aming pag-uwi, samahan mo kami. Ingatan sa anumang kapahamakan at patuloy na gabayan sa iyong kalooban. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, kami po ay nananalangin. Amen. Ayan, para naman po sa ating offeratory, tinatawag ko po si Carmina Fernandez. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. May babasahin lamang po ako mula sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung tayo po ay pinagpala, gayon din po dapat natin ibalik sa ating Panginoong buhay ang nararapat para sa Kanya. Maaari na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. But we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat Panginoon sa umaga, Panginoon, mula umaga hanggang dito, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, ng bawat isang naririto, Panginoon, ng mga mananampalataya, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na patuloy mo na minamahal, Panginoon, kinagabayan sa lahat ng oras. Binibless pa, Panginoon, o pinagpapala pa, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, sa araw-araw. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, inilalapit namin, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ang mga ikapo, Panginoon, na ito. Nawa, gamitin mo nga po ito, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na gabayan mo, Panginoon, i-bless mo pa, Panginoon, yung mga nagbigay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, yung mga hindi nakapagbigay. Batid mo, Panginoon, kung ano ang pinagdadaanan nila, Panginoon. I-bless mo pa po nga sila, Panginoon, nang sa gayon ay makapagbigay, Panginoon, sila sa susunod, Panginoon. Sa inyo nga lang po, Panginoon, marapat na ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan. In Jesus' mighty name. Ayan, dadako naman po tayo sa ating announcement and acknowledgement. Para po sa ngayong araw sa mga tumayo, pinapasalamatan po natin sa morning devotion. Pinangunahan po tayo ni Ate Carmina Fernandez, Call to Worship, yours truly, scripture reading, Ate Luis Malang, and ang nagbigay ng mensahe sa atin, si Pastor Rafael Malang. Para naman po sa others announcement, prayer meeting every Wednesday at 8:00 p.m. Youth Connect every Sunday after service na pinapangunahan po ni Pastor Vlad and Ate Cathy. Children Sunday School every Sunday at 3:00 p.m. And Don't Watch every Saturday at 5:30 a.m. And happy birthday sa August celebrant, ang ating debutant Jermaine Taton. August 21, 2:00 p.m. na Pico Christian. Ang venue daw po dito po sa Napico Christian Alliance Fellowship. Attire semi-formal daw po. Happy birthday. Wala na po ba?
Wala na. Okay na. Ayun lamang po at maraming salamat. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin sa ating closing prayer. No? Belated happy birthday kay Kuya Benji at advance kay Marco. Tama ba? Si Marco, no? Advance. No? Si Jo Marie. Oh. Sino? Si Teya. No? Ayan. Happy birthday, Teya. Yan. So, salamat sa Panginoon sa ating mga celebrants for the month of August. No? So, yan. No? Sa Huwebes po ay... Huwebes ba? Tama ba? Friday. Ha? Anong araw ba 21? Friday. Yan. So, ini-invite ko po kayo sa celebration ni Jong. No? 21st birthday, debut. No? So, semi-formal daw ang attire. No? Tapos may registration na 500. May 21 bills daw. Naku, patay tayo dyan. So, pero hindi pa natin napag-usapan yung bayad sa venue, ha? May bayad yung venue, ha? Yeah, sige po, tayo manalangin, no? Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama, salamat po sa iyong presensya at sa iyong salita na aming narinig at natanggap ngayong araw. Salamat po dahil pinapaalala po sa amin ang aming laban ay hindi ayon sa laman, kundi ang aming mga sandata ay makapangyarihan sa pamamagitan mo. Panginoon, gibain mo po ang bawat stronghold sa aming buhay. Anumang maling kaisipan, takot, pag-aalinlangan, kapaitan, kasalanan at anumang bagay na mahadlang sa aming pagsunod sa iyo. Tulungan mo kaming bihagin ang bawat kaisipan at ipasakop ito kay Kristo. Palitan mo po ang kasinungalingan ng iyong katotohanan, ang takot ng pananampalataya at ang kahinaan ng iyong kalakasan. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Ingatan mo ang aming mga pamilya, ang aming mga tahanan, trabaho at ang mga ministeryo, Panginoon. Tulungan mo kaming mamuhay sa buong isang linggong ito bilang mga tagasunod ni Kristo, matatag sa pananampalataya at tapat sa iyong kalooban. Dalhin namin ang mensahe ngayong araw. Ang Diyos ay makapangyarihan kaysa anumang stronghold at ang tagumpay ay matatagpuan kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, humayo tayo na may pananampalataya at tapang. The weapons of our warfare are not carnal but mighty through God for pulling down strongholds. Naway ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikisama at kapangyarihan ng Banal Espiritu ay sumainyong lahat. Naway ingatan kayo ng Panginoon, palakasin sa bawat laban at gabayan ang inyong isip at puso upang manatiling nakasuko kay Kristo. Go in the strength of the Lord. Go in the victory of Christ. And go in the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Manatili po tayong nakatayo at muli po nating awitan ng ating Panginoon for all the great